Tayo po ay patuloy na manatili sa ah, gesture of prayer habang patuloy tayong babasa sa ating mga salitang pag-aaralan ngayong umaga. So yung pong ating preaching ngayon, pagkatapos ng extravagant gift from the Lord, from Jesus, thanks from Jesus, yung pong life, reconciliation and love, or baliktad natin present last time, yung extravagant worship at pagkatapos ngayon, extravagant giving. So, basahin po natin ng sabay-sabay, una sa Ingles, pagkatapos po ay sa Tagalog. Sabay-sabay nating basahin. Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box. And he saw a poor widow put in 2 small copper coins, and said, "Truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all she had to live on." Basahin natin sa Tagalog. Siya'y tumingala at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng 2 kusing. At sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya mula sa atin." Magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Makakaupo na po kayo. So, extravagant, labis-labis, sobra-sobra, buhos, sobrang buhos. Ano po yung ating pinag-uusapan? Salamat sa inyo na ginagamit ng Diyos para po sa mga iba't ibang proyekto ng simbahang ito. Ayos na po yung ating lugar na ito. So, marami na pong parking. Hindi lang po yan ang parking natin. Pangsamantala, habang hindi pa po nabebenta yung isang lupa rito, inayos din natin yung rampa para maglagay tayo ng mga sasakyan. Wala nang dahilang hindi kayo pwedeng mag-imbita kasi may sasakyan yung galing sa Maynila o sa ibang lugar o galing dito. Wala nang dahilan. Lumakita ko nga po at dumaan ako doon, nung unang pagkakataon, nahiya ako sa Diyos eh. Sabi ko, "Panginoon, punong-puno ka ng pagpapala." Pero hindi namin napupuno ng pagpapala at pagkalinga yung iyong gampanin sa mundo. Pero alam kong bibigyan tayo ng pagkakataon upang magampanan natin na tuloy-tuloy din punuin, nagpapap ng pagpapala ang gawain ng Diyos. Kayo po yung bahagi ng aming ministeryo ni Pastor RJ at saka ni Pastor Sherwin sa Bohol. Umalis kami ng March 11, bumalik kami ng March 15. Tuloy-tuloy po yung gampanin. Sa umaga, umiikot sa mga lugar. May mga lugar na napakalayo, 3 oras papunta, 3 oras pabalik. May mga lugar namang napakalapit, pero in order ng pagbibigay, para tayo ay matuto at maging kabahagi sa tinuturo ng Diyos patungkol sa ating attitude sa mga material things that we receive. Yan po yung main purpose. Mamaya makikita natin yan. Tunay pong, sabi ni Pastor RJ, yung pong tunay na worship ay hindi lang yung awitan. Sabi nga po ng salita ng Diyos, you are to give glory to God whether you eat or drink. Anumang bagay na ginagawa natin, dapat nagbibigay tunay na pagsamba sa Diyos. Tunay na pagsamba sa Diyos. Makikita natin, tunay pong giving is an act of worship. So, kung kayo po mamaya, may advertisement, pupunta roon at magsusulat, hindi lang iniisip niyo yung inyong ballpen o kaya kukuha ba kayo sa kanyang karputong moneda o bag o magkano yung kukunin. Ang iniisip niyo, you are worshiping God. You are just checking or taking or tithes, offering, mission funds, CTTP slow project, church planting, one big faith. Nakita din natin yon. Kailangan ng resources. Love, give others. You're not just taking this or placing your prayer needs
and answer prayers, you are worshiping God. It's a sacred test. You are worshiping the Lord God, our Creator. Are you deceiving Him? Are you playing jokes? Are you trying to make a show? Lalagay ang kapal. Tapos papakita, lalagay ko makapal. Tingnan natin, ano po ba yung, sa kwento, alam natin, doon po sa pagtungo ni Jesus mula sa kanyang lugar, sa Nazareth, bumiyahe sila, tapos pumunta sila. Makikita natin sa John, ito yung mga huling araw ng ating Panginoong Jesus. At isa doon sa huling araw na yon ay doon sa tinatawag nating Luke 19. Sa Luke 19, pumasok si Jesus dito sa Court of Gentiles. At pagkatapos, nakita niya yung mga nagtitinda ng iba't ibang animals, nagpapalit ng mga pera. Kasi doon po, yung mga tao doon pumupunta para mag-alay ng handog na hain galing sa kanilang ani, harvest of plants and materials, o kaya handog na ani mula ron sa kanilang mga alagang animals, sheep, goats, sabihin natin, cows or calves or lambs, o kaya iba pang mga bagay. Yung mahihirap, ang dala nila turtle doves, yung pong pigeons, ang maliliit na ibon, kasi yun lang yung kanilang nakayanan. So pagkatapos noon, naroon si Jesus, nakita niya yung mga taong nagpapalit, nandadaya, at iba pang mga bagay doon sa Court of Gentiles. Pero ang kinasama ng loob, hindi po nila talagang ginamit na house of prayer ito. Dahil ando na yung mga tindahan eh. Pero hindi lang yun. Kasi this is the place for the Gentiles. They are supposed to be evangelists for the Gentiles. Pero ano ginawa nila? Sa halip na nag-evangelize sila sa Gentiles, pinagkakakitaan nila yung sa kanilang mga tungkol. So mula po rito, pumasok sila rito or dito. Pagkatapos po, pumasok sila dito po sa lugar na ito, sa inner courts. At doon sa mga pagkakataon ito, nagkaroon po ng mga debate, pag-uusap. Makikita natin sa Luke 20, makikita po natin na may mga tanong sa kanya patungkol sa otoridad niya sa mga ginagawa niya. Katulad nito, yung paghahampas sa mga taong ayaw mamuhay ayon sa kanilang dapat gampanan. Tinanong din, ano bang mangyayari sa resurrection? At yung ilang mga bagay pang mga issue, magbabayad ba tayo ng buwis kay Cesar? Ang mga anak ng Diyos nagtabayad ng tamang buwis. Hindi nandadaya. Hindi nandadaya. So, kung titingnan natin, mula doon, nagpunta siya rito. At makikita natin mamaya sa isang litrato at iba pang mga litrato, ano yung ginawa niya sa lugar na yan. Naroon siya marahil sa Court of Women at nandoon, pagkatapos niyang maigting nakipagtalo, nakipagdiskusyon sa mga tao na kine-question siya, mga Sadducees, mga Pharisees, mga scribes, at iba't ibang mga Hudyo, umupo siya sa isang lugar.
At kasama ang disipulo, nagturo pa rin siya sa kanila. At narinig ito ng ibang mga tao. So, pag-uusapan natin ngayon, extravagant giving means Jesus observes your giving. Jesus evaluates our giving. Jesus values your giving. Pinapahalagahan ng Diyos ang inyong pagbibigay. Pinagmamasdan niya ang inyong pagbibigay. Inuunawa niya saan nanggagaling yung inyong pagbibigay. Paalala sa akin, Ate Maloy, huwag daw magagalit, huwag magtataas ng boses. Kasi lalo na ganito, mahirap po yung mangaral tungkol sa giving. Dahil baka isipin nyo, kay pastor yan, ang dami yung mga biyahe, kasama si Ate Maloy, o kaya, maayos ang mga sasakyan nila. Hindi po kami nakikinabang doon sa inyong binibigay sa ganung pamamaraan. Nakikinabang kami sa inyong pagbibigay dahil punong-puno ang puso namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Dahil kay tunay at genuinely sumusunod sa Kanya. Yun po yun. So, He observes our giving. Sabi noon, sa Tagalog, siya'y tumingala. So marahil nasa isang lugar siya at tumingin. Actually, umabot ng tingin sa isang lugar. Malayo po siguro yung lugar. Pero pag-isipan natin, bakit alam niya ang mga pagbibigay ng mga tao nagbibigay? Kasi nakipag-ugnay siya sa Ama, tinuro sa Kanya kung ano yung mangyayari sa araw na yon, at sinabi sa kanya, makakakita ka ng maraming magbigay, pero wala sa kanilang puso. Makakakita ka ng wala halos mayroon, pero may kusing na binigay, pero punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya binatayan niya yon. Tandaan niyo, not unless you start the day worshiping God, reading His Word, seeking His will for that day, you cannot be victorious in your walk. In your walk with God. So, kailangan po yun. Ano po? So, siya tumingal at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng 2 kusing. So, ayan yun. He observes our giving. When you write down things here, He is looking at you. When you do your checking, kung saan kayo maghuhulog sa UCPB savings o kaya mag-GCash, nang nakikita ng Diyos ang inyong ginagawa. So, malayo sila pero kinikwento ni Jesus yung mga nangyayari. Dalawa yung ina-observe ng Panginoon as we give. In this particular instance, as He give, or as the people give. Tandaan natin, yung kwento po natin at pinag-usapan natin ang giving. 2,000 times pinag-usapan sa New Testament yung material things or money directly. Tapos, 300 times yung faith at iba pang mga bagay. Mahalaga po sa Diyos ang pananalapi, hindi dahil kailangan niya, pero alam niya, yan ang pinakamabigat na tukso sa tao. Yan ang pinakamahirap na paglabanan ng tao. Wala nang iba pang hihigit yan. Pwede silang makakilala sa Diyos, manampalataya sila, pero hindi sila bukas at tunay na ibinigay lahat ang kanilang buhay sa Diyos. He observed kung ano yung giving. Ano po? Wala ka magagawa kaaway. Givers ang mga anak ng Diyos. Sabihin natin, Amen. Panindigan natin, Amen. Amen. So He observes the givers. Tinitingnan niya ang nagbibigay. He observes the amounts given. Detalyado siya sa lahat ng bagay. So tingnan natin to. meron pong, ito yung
offering box nila. 13 ganyan yan na nakapalibot doon sa court. At yung ibabaw noon, brass funnel. Tapos ito, kahoy. So, pinagmasdan niya yung mga givers. May mga napakayaman. Out of their plenty, they gave. So, tingnan natin to. Ayan. Ayan. Out of their plenty, they gave. Kaya, tumutunog po yung, yung brass base. Habang nagmamayabang sila, marami pa. Habang yung mga tao, bilib na bilib. Yan pa. Gumagalaw ng mga ganyan yung mga tao, maayos ang damit, no? Nahulog pa yung isa dito. Ihulog pa. Pagkatapos, ibubus nila ng dahan-dahan, tumutunog, klang, 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 klang. Klang, 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 klang. Tas no, dami kong binibigay. Minsan, nagmamapuri tayo pagka nagpapagal tayo sa Diyos eh. At minsan nga, kinukompute natin yung halagang yun. Tapos, nakapagbigay na ako ng cash kasi nagbigay na ako ng time. Iba po yun. Mamaya makikita nyo bakit iba yun. Pero, sa malayong lugar, binabantayan ni Jesus ang pagbibigay. Nakita niya yung napakarami, bigay, todo, pero ang daming natira sa kanila. Marahil nagbigay yung isa, 1% na kanyang kinita, merong 5% ng kinita, merong 20% ng kinita, merong 10% ng kinita, meron pa nga sigurong naghulog. 99% ng kinita. Pero ang problema, hindi siya pinuna ni Jesus. May pinuna. At ipinagmalaki si Jesus sa kanyang mga disipulo. Yung isang, ang hinulog ay, napakagaan. 2 kusing o 2 lepta. Ano po? 2 lepta. Ibig sabihin noon, ito pong, mamaya makita natin ano yung lepton, 2 lepta siya, at anong halaga niyon. At ano yung wooden, o yung, so anong nangyayari? Tumutunog, tas punta rito, tas dito kinikolekta sa box. Ano po? Doon po kinikolekta sa box. So, 13 boxes na ganon ang naroon paligid. Ano po? Tapos, maganda din yung sinabi sa Mark 12:41 eh. Doon sa Luke 21, sabi niya, verse 1, tumingala si Jesus, tinanaw niya, He extended His neck to see. Dito, anong sabi? Sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Ano yung watch? Sabi doon, to gaze or look intently. Nakatutok. Ano yung sa Tagalog? Tumitig o tumingin ng mabuti. Yung pong watch, Greek word mang pinagmulan yan, theater, ang basic term na pinagmulan. Theater. From the Greek word theater. So, pinanood niya. Pinapanood niya tayo sa ating bawat kilos at galaw. Wala pong nalilihim sa Kanya. Whether we eat or drink, whatever we do, even in the darkness of our room, He sees us. Nakikita niya tayo. So, ito po yung binabanggit ko. Ito yung lepton. Sa kamay, halos, ano yan, ang laki,
fingernail. Maliit, magaan. Lepton means 2 lepta. Denarius, ito po yung 1-day wage. Yung mayayaman, 10, 20, 100 denaryo ang pwedeng ibuhos. Pero hindi po pinansin ni Jesus yun. Ang pinansin niya, yung balo na nagligay ng lepta o 2 lepta. Ano ba yung lepta? Sabi sa ating ESV, 2 small copper coins. Sa NIV, very small copper coin. Mite ang sabi sa King James Version. Maliit, manipis, at napakagaan na copper coin. 1/128 of a denarius. So yung mayaman nagbigay ng isang denaryo para pong sabihin natin 1% nun o maliit pa, yun yung binigay noong balo. Ayan po yung mga conversion. Sabi ng isang tagapagpahayag, it's not how much we give, but how much love we put into giving. Madalas ang pahayag na ito sa Luke 21 o sa Mark ay patungkol sa giving. Oo, pero ano yung heart ng giver? Ano yung puso na nagbibigay? Ano yung kanyang hangarin? So, pinagmamasdan ng Diyos ang ating ginagawa. Lahat ng ating ginagawa. Nagchichismis tayo, nagkakalat tayo ng alimuom, nakikita tayo ng Diyos. Wala tayong natatago. Nandadaya tayo, nakikita tayo ng Diyos. Nagbibigay tayo, nakikita tayo ng Diyos. Naglilingkod tayo ng tapat o hindi tapat, nakikita tayo ng Diyos. Wala tayong naitatago. Jesus evaluates our giving. Pinagmamasdan niya at tinatasahan niya paano tayo nagbibigay. Wala naman tayong maitatago eh. Lahat naman ng ating pananalapi galing sa Diyos eh. Hindi naman tayo magkakaroon ng kahit ano unless God gave us things for us to enjoy and use for our living. So, pareha pa rin Bible verse, pero wag na nating, pero ang sabi nga dito, sabi to, out of her poverty, ano po, naglagay mula sa kanilang, yung iba ay naglagay ng mula sa kasaganaan, samantalang mula sa kanyang kahirapan ay inilagay niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. So yung widow, pumunta doon, may 2 siyang lepta. Sabi ng ibang mga Bible scholar at nangangaral, sabi nila, hindi maganda yung ginawa ng widow. Dinadaya siya ng mga scribes, ng mga Pharisees. Nagpadaya siya. Sabi nga doon sa Luke 21, sa dulo, gugunawin niyang templo Magagaling yan. Kilala niyo. Minsan hanga pa kayo dyan sa mga scripture scholar na yan. Sabi niya, pero mo, kalungkutan yung pahayag ni Jesus noon. Kasi napapadaya siya sa mga taong iyon. Pero makikita natin mamaya sa Bible verses, miski ni Apostol Pablo, ano yung pagpapahalaga niya sa pagbibigay. Dayain man tayo ni Pastor, diretsong salitaan ito. Goyoin man kayo ng inyong manggagawang naghahayag sa inyo, He will account to God. Pero yung puso nyo dapat nananatiling nagbibigay sa Kanya. Kasi hindi po kayo nagbibigay sa tao. Mamaya makikita nyo, nagbibigay kayo kay Jesucristo. Yung puso ng balo, kitang-kita ni Jesus, yung pagmamahal ng balong ito sa Kanya. Nangaral si Stephen Cole at binatikos nitong grupong ito. Sabi kasi ni Stephen Cole, hindi niya alam na tinitingnan niya siya ni Jesus, pero nung nasa langit niya na siya,
Kitang-kita niya yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sabi ng mga kumakalaban dito sa statement na doon, sabi nila, hindi totoo yung sinasabi ni Stephen Cole. Paano niyang nalaman ng puso na yun ang nangyari? Hindi. Si Jesus mismo, alam niya yung puso Hindi si Stephen Cole. Kung nagtatapat ka at binigay mo na yung pagtitiwala mo sa Diyos ng 100%, wala nang ibang kwento doon at question. Wala nang ibang kwento at question. At alam nating nangako ang Panginoon, papangalagaan niya ang mga widow, ang mga orphans, ang mga taong walang kakayanan. Tayo'y bibigyan niya ng kakayanan kung tayo'y walang kakayanan. At kung nabigyan na tayo, minsan nakakalimutan na natin yung ating mga pangako sa Panginoon. Yun po yung challenge natin. So, isa-isay natin. He evaluates our giving. Tinitingnan niya ano ang cost ng gift sa'yo. How much was the cost that you paid in giving? Kaya yung 99.9, hindi siya natinag ang dami-dami niya. Tapos nag-iwan siya ng 1%. Malaki pa rin yun kaysa doon sa binigay na buong-buo ng balo. How much do you retain? And how much did you give truly to the Lord? He evaluates the motive of the giver. Tinitingnan niya ang halaga ng binigay mo, kung magkano yung sakripisyo mo, at anong motibo mo sa pagbibigay. Whether pagbibigay ng paglilingkod sa Diyos o pagbibigay ng pananalapi. Anong motibo mo? Why are you doing this? Yan po yung tanong. Sabi rito, he evaluates the cost. Binanggit niya rito, alam niya anong from the poverty of the widow, binigay niya lahat. That's full confidence. Full, really, gift to our Lord our God. He evaluates the motive. Kasi itong kwento, at madalas ito yung galit na galit ang Diyos. Yung kala mo banal, kala mo tapat, pero pinagmamayabang yung kanyang kabanalan at katapatan. Hindi tunay na banal, hindi tunay na tapat. Ginagawa yung pagbibigay upang pagmasdan ng mga tao. Kasi ang lawak yan na lugar. It's a court. At doon, talaga pong manghang-mangha ang mga tao na doon sa dami ng tumutunog sa bawat bahagi ng lugar. Kasi ito yung panahon ng pagpunta ng mga tao for the feast, for the Passover feast. Maraming mga tao, so tunog-tunog ang tunog, tunog-tunog ang tunog. Para bang, sino po yung dating nasa casino? Ako po yung dating nag-i-enjoy sa casino. Pagka yung nakaka-jackpot, yung hulog ng hulog yung pera. Pero bawal na talaga ngayon ang covetousness kasi yung gusto mong yumaman sa hindi mo pinaghirapan. Sabi na, natalo na nga po ako 1 milyon, kaya tuloy-tuloy ako dito. Marami na akong naibinhi. Bakit ka ba gustong manalo? Dahil covetousness ito. Yun po yung ating kampanya. Tinitingnan niya yung motibo mo, kapatid. Alam dapat mo, anong tungkulin mo. Alam mo dapat ano yung pag-ibig ng Diyos na binuhos niya na ang lahat para sa iyo, para makinabang ka. Alam mo dapat din ang bahagi mo doon. Alam mo dapat ang bahagi mo. Sabi po ng isang manunulat, si Mike Murdoch, giving is a proof that you have conquered greed. Ito ang solusyon sa mga taong gusto ng lahat makuha. Salamat sa lugar na ito. Maraming mga tao na may business, binitiwan yung Sunday activity. Nakikita kasi ng Diyos na
lang linggo, naroon kayo at nagpipagal. Maganda din naman kung kayo tumutugon sa bigla ang mga pangangailangan, kayo doktor, kayo nurse. Pero kung ang intensyon ninyo ay kumita at iniisip nyo, pinakamalaki kasi ang kita pagkalinggo, ano yung motibo mo patungkol doon? Pero ang napakaganda ng mga patotoo ng marami, panindigan yung tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Ano po, kita nila, pagka pala bumitaw sila ng linggo, mas malaki pa ang tatanggapin nilang kita sa ibang araw. Ganun po yung unang journey namin. May malaki kaming grocery store sa Tandang Sora. Una, nagtitinda kami ng sigarilyo at saka alak. Ano po. Pero nakakilala kami. So, binitiwan namin yung alak at sigarilyo, pero inisip namin, naku, paano kami kikita? Yung pa naman ang binibili ng lahat ng tao. Yun yung tumaas ang bigas, tumaas ang karne, hindi sila nagko-complain sila ng todo-todo. Pero mahalan mo yung sigarilyo, mahal mo yung alak, walang complain. Bili, kahit magkano. Nung tinanggal namin, nagulat kami, mas malaki ang kita. Pero bukas pa kami ng linggo. Pagkatapos nun, nagdesisyon kami magpapamilya, isarado ng linggo, mas marami pa rin kaysa dati yung buhos. Kasi hindi mo ma-outgive ang Panginoon eh. Ano po? Marami nagsasabing ibinibigay nila yung buhay nila sa Panginoon. Paano ito mangyari kung ang bulsa mo nga hindi mo maibigay? Paano mo pa maibibigay ang iyong buhay? Sabi sa salita ng Diyos sa Mateo at saka ito yung napakagandang bahaging paulit-ulit na nabanggit nung pong Bohol seminar. You are to love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ano ibig sabihin nun? A portion? All. Pagkatapos may second commandment, you are to love your neighbor as yourself. May pangalawa. So, dapat mahal mo ang Diyos. Ang pangalawa, yung iyong pamilya at saka yung iyong mga kapitbahay. Yung pangalawa po, hindi po yun kapantay nung una. Sabi nga, pangalawa, hindi. Pagka binigay mo na lahat, when you have given all, anong natira? When you have given all, anong natira? Wala. Paano may maibubuhos yung sa kapitbahay, yung sa neighbors, yung sa mga mahal mo sa buhay? Tandaan niyo yung pitchel? Todo-todong buhos ang Diyos dun sa kopa o cup. Tanggap naman tayo ng tanggap at tinanggal natin lahat nung makakasagabal para kumpleto tayong tumanggap. From the overflow of our life in relationship with God. Darating iyon sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga neighbors. Walang panglawa. Kasi all sa Diyos. All sa Panginoon. Ano po? If you cannot overcome greed and love of money, try to give generously. Sabi ni Pastor Shin, the tithe take us free from our love of money. Sa ating pananaw, kalimitan ito ang sinasabi natin. I owe myself. Kailangan, nagpagod ako. May dapat akong ipakinabang sa sarili ko. I am entitled to do this. Akin ito kasi dapat akin talaga ito. I deserve this. Lahat ay. Ang mga taong hindi makapagbigay fully, extravagantly sa Panginoon is selfish and can never please our Lord. Patawad niyo, hindi po yan para dumami ang pera ng simbahang ito. Para magkaroon kayo ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Paano, Pastor? Wala akong pera kasi nabaon ako sa utang. Pag-usapan niyo ng mentor mo. Kasi kung hindi mo pa kaya ang malaki, magbigay ka nito.
kasya po ito dito. Pero simulan mo. Huwag mo sabihin, wala kang bibigay ngayon kasi wala ka. Meron ka. Bumili ka nga ng kape, 150 eh. Bumili ka nga ng ice cream at tsokolate, mahal eh. Tapos sasabihin mo, wala akong ibibigay sa Panginoon. Eh, nabaon ka nga sa utang dahil sa gusto mong mga layaw. Yung iba na nabaon sa utang sa pagbibigay at pagtulong sa iba, medyo may dahilan pa. Pero kahit sila baon sa utang, ano man ang tinanggap nila, makikita natin, may proportion na pwede. Hindi naman sinasabi ng Diyos, ibigay mo lahat eh. Pero makikita natin dito, nakatutuwa, iba yung pansin niya doon sa who gave it all for Him. Pangatlo, God values your giving. So, binagmamasdan tayo, tinitingnan yung ating giving, ano yung nire-retain mo, magkano yung cost, naghirap ka ba sa pagbibigay na yan? He values your giving. Pinapahalagahan niya ito. Oh, yun din naman yung Bible verse. Pero tingnan natin dito. Marami-raming Bible verses ito. Jesus values your giving when done. Ito lang yung tunay na pahahalagahan ng Diyos. When you do it sacrificially and simply, yung sacrificially, yung Matthew 21:4, yung Matthew 6:4, hindi mo pinagmamayabang yung iyong binibigay. Hindi mo pinagmamayabang yung iyong pagdidisipulo. Hindi mo pinagmamayabang yung iyong pag-abot sa maraming tao sa mission. Hindi mo pinagmamayabang yung prayer and fasting mo. Hindi mo pinagmamayabang. Dahil anong sabi roon? Upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka. Ba't busy tayo sa religious works? Pero ba't walang resulta sa ating buhay? Mayabang kasi ang si TTP nagkarlan. Mayabang si pastor. Mayabang ang bawat isa sa atin. Pinagmamalaki natin yung ginagawa natin para sa Kanya. Nagagalit tayo sa mga tao parang walang ginagawa para sa Kanya. At sinasabi natin, nagagalit tayo, ay itong ginagawa ko, ba't kayo walang ginagawa? Hindi po na-honor ang Diyos sa Lord. He never values your giving when you do that giving. Proportionately. Luke 12:48. Subalit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng konti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa Kanya. Proportionate. Marunong ang Diyos eh. Noong Old Testament, tithes. Actually, yung giving ng Israelites, hindi lang tithes, 3 tithes. 30%. Huwag na nating pagtalunan, pero naniniwala ang simbahang ito sa tithes. At pagbibigay higit pa sa tithes. Ano po? Dahil minimum yun. Imagine mo, laki ng sweldo mo. Kunyari, kumikita ka ng 20,000, tapos hindi ka nagbibigay. At ang sabi mo, ayun ang cheerful giving ko, binibigay ko lang yung nasa puso ko. Ayun ang nasa puso mo, wala. 1 Corinthians 16:2. Pinapahalaga ni Jesus ang iyong pagbibigay. Okay, sandali po. Ay, ito. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, sabi ni Apostol Pablo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng maambagan pagdating ko. Para sa mga gagampan ng resource giving or resource usage ng resource. So, sinasabi ni Apostol Pablo, kada isang weekly, you prepare your gifts ayon sa inyong kaya, proportionate to what you receive. So pagkatapos nun, joyfully, maluwanag sa atin to. Kasi nga yung iba, joyful lang giving niya. Kung tumatanggap siya ng 5,000, joyful lang giving niya nang magbigay ng 20 piso. Joyful lang ako eh. Masaya ako dun eh.
That's joyful giving. It's not proportionate to what you receive. It did not really cost you. Sa 2 Samuel, sabi ni David, nung binibigyan siya ng pang-alay, hindi ko tatanggapin, babayaran ko yan. Because I will not give anything to my Lord without suffering the cost. So joyfully, sabi natin doon, talaga pong maging cheerful giver, ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Faithfully, dapat tapat magbigay. Sandali po. 2 Corinthians 9:6-11. Mahaba po yun, but basically, ipinapahayag dito, dapat yung puso natin tapat para tunay na tanggapin ng Diyos ang lahat. Bibigyan po namin kayo ng kopya nito. Para pag nababasa nyo, inaalala nyo anong hangad ng Diyos sa aking buhay. Marami pong makapagpapatotoo ng kanilang todo-todo, labis-labis na pagbibigay. Pero sa kanila, hindi pa rin todo yun. Kulang pa yun. Kaya nga po yung iba, kahit na todo-todo na binibigay, makikita nyo walang tigil pa sa pagbibigay. Kasi hindi nila kayang pantayan yung unang tinanggap nilang kaligtasan mula sa Diyos. At wala nang ibang pwede pong makapagbigay ng kagalakan sa kanila, kundi yun. So, Jesus values your giving when done. Sacrificially, simply, proportionally, joyfully, and faithfully. When you give to Him. You're not giving to Pastor Walter or Pastor RJ. You're not giving to City TP Nagkarlan. You're giving unto Him. Pagka alam niyo, binibigay niyo yung pinakamaigi niya sa Panginoon, tunay pong yung pong kapayapaan, kagalakan, at patuloy na hamong pang magbigay, hindi lamang ng pananalapi, kundi lahat-lahat. Kasi minsan, bibili tayo ng sasakyan. Yan sasakyan yan para sa pag-enjoy ko. Hindi makasakay yung inyong kapamanampalataya. Pero bumili kayo ng sasakyan, mas gandang sasakyan, pero ginagamit nyo sa ministry, you have given that car to God. Pumunta kayo sa isang biyahe, sa isang cruise. Pumunta kayo sa isang tour company. Sumama kayo sa Europe, sa Asia at ibang lugar. At nang-enjoy kayo sa sarili nyo. Hindi po nalulugod ang Diyos doon. Pero pumunta kayo ron, hindi nyo kanilimutan, it's a time to evangelize. It's a time to pray for all of these people. It's the time to share my faith. When you're doing that, even if you go to the moon and paid so much to go to the moon, pero mukhang walang tao dun eh. Pagkatapos yung kasama mo na mga taong walang pagkakilala sa Diyos, yung mga billionaires, yung mga top men na sumama sa biyaheng yan at nandun gumastos ka para mag-share ka ng faith mo sa kanila. God is honoring that intention. Kalimitan kasi, yung nakapagbigay na tayo ng 10, 20, 30, 90%, or 99.9%, pero yung iniwan mo para sa sarili mo, hindi rin sa Diyos, baliwala din yun. Paano kayo gumagasta? Lahat bang yan nagbibigay glory sa Diyos? Minsan sinabi ko sa simbahang ito, walang masihigit sa sapatos ni pastor sa halaga. Kasi may nagsasahod ng sapatos, 15,000. Wala namang kita. Nakikinabang lang sa bigay ng Ama. Kasalanan ng Ama, kasalanan ng Ina, kasalanan ng batang iyon. O kasalanan ng cell group leader niya na hindi nagturo ng tama sa mga taong iyon. Sabi po ni Victor Hugo sa Les Miserables,
You can give without loving, but you can never love without giving. Siya pala pinagmulan nito. The great acts of love are done by those who are habitually performing small acts of kindness. Alam niyo po, nagsimula kami ng tithing. Hindi nga tithes, noong una maliit. Nakakilala kami, nagbibigay. Pero noong una, ang bigay namin sa simbahan na malaki, ganito lang. Kasi hindi naman narinig dahil yung hinuhulugan tela eh. Pero nung nakakilala kami sa Diyos, dahan-dahan nag-move kami sa tamang pagbibigay. Dahan-dahan kung hindi pa handa. Dahan-dahan kung hindi pa magagawa. Kahit konti, mag-ipon sa isang alkansya. Dahan-dahan. Pero dadating ang pagkakataon, you will be convicted to God to really give what is appropriate, proportionally, and even more than that proportion. Conclusion. Jesus modeled extravagant or total self-giving for us on the cross. We should respond by giving Him all that we have and all that we are, which includes our money. If we are not giving faithfully and extravagantly, it shows we don't love Jesus as much as we should do. Yan yung dahilan ba't tumatagal ang evangelization ng Pilipinas at mundo. May mga pananalapi, yung iba'y kapos, pero hindi din nagbibigay. Yung iba'y napakarami, hindi rin nagbibigay ng tama. Challenge. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, si Apostol Pablo na parating nagbibigay. Si Jesus na Hudyo na nagbibigay sa templo at ginagampanan niya yung requirement ng law. Hindi niya pinutol o winasak yung batas, binigyan niya ng tunay sa sustansya. Dahil ang sabi niya, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Pagkatapos, dun sa ating John 13, anong sabi niya doon? Love just like as I love you. He gave it all. He gave it all. He gave it all. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich. Sabi ni J.C. Riley. Para palang really to, no? Talaga naman. A giving Savior ought to have giving disciples. An extravagantly giving Savior ought to have extravagantly giving disciples. At ulitin ko sa inyo, sa patutuo ng aming buhay, hindi ko nakikwento ano ang mga binigay namin. Malalaman nyo naman siguro later on. Pinalitan niya, sobra-sobra, labis-labis. Labis-labis. Hindi kami nag-iintay ng kapalit, pero hindi mo papipigilan yung buhos ng pagpapala ng Diyos sa kanyang pitcher. Todo. Hindi mo siya ma-outgive. Kaya magbigay tayo ng buong puso at buong lakas. May mga tanong, pag-aralan po ninyo mamaya. Basahin ko lang, ano po. Is God calling you to give extravagantly and sacrificially? How do you respond? Consistent, generous, or extravagant giving is the best test of spirituality. Statement lang yan. Hindi ko po sasabing tama o mali. Agree or disagree? At bakit? How do we know when we have been given enough? Must we give so much that we live in poverty? Mga katanungan pag-usapan niyo po sa inyong small group. Meron po ding Tagalog version. Tayo po itumayo. Tayo ay manalangin.